So, yun, sorry. Ito yung continuation ng video kanina. Sorry, naputol kasi. So, anyway, nabanggit po niya na yung kanyang sipon po or sinisi niya yung pagtuyo ng likod niya, yun ang dahilan daw kung bakit nagkaroon siya ng sipon. No? Okay, siyempre habang nagtatrabaho kasi nagluluto kayo ng donut, siyempre mainit siguro environment, no? Kitchen, no? Okay, at pinapawisan ng likod. Madalas po yun ang sinisi ng mga magulang, ng mga pasyente, pag natuyuan daw yung likod nila at nakasipon sila at nakaubo. Okay, ang dahilan dahil po daw sa natuyuan ng likod. At palaging pinapagalitan mga anak na sabi ko nga di ba? Dapat palitan mo yung t-shirt mo kasi basa. Tingnan mo, nakasipon ka tuloy. Yun ang palagi natin marinig, no? Which is, well, hindi talaga totoo, no? Nakasipon po tayo, nagkaubo po tayo dahil sa pagod. Kasi pag pagod na tayo sa kaluluto ng donut, for example, pagod tayo sa trabaho or pagod tayo sa kalalaro ng basketball, okay, dahil sa napagod tayo, bagsak ang ating body resistance or immune system. So pag bumagsak, syempre tuwing may pumapasok sa ilong natin or diretso sa lalamunan o diretso nga sa daanan ng hangin or sa baga ng mikrobyo, kasi sama-sama sila sa hangin, at dumikit yung mikrobyo sa ilong, for example, kaya nag-umpisa yung infection, kaya nakasipon tayo, or dumikit sa lalamunan, kasama dyan ng tonsil, kaya masakit ang lalamunan dahil pinasukan nga yung lalamunan natin ng mikrobyo, kasi nga bagsak ang ating immune system, or kaya dumiretso yung mikrobyo sa daanan ng hangin o dumiretso sa baga, kaya magkaroon tayo ng bronchitis or pneumonia, lalo pag nasa baga ng mikrobyo, okay, at bagsak ang immune system. Siyempre, sisirain ng mikrobyo yung daanan ng hangin, kaya magka-bronchitis po tayo, or yung baga mismo, kaya magka-pulmonya tayo, no? Okay, dahil po sa pagbagsak ng immune system. Hindi dahil po sa nabasa yung likod. Walang kinalaman yung basa ng likod sa sipon, sa tonsillitis, sa bronchitis, sa pulmonya. Wala pong kinalaman yung basa ang likod. Pero ang dahilan, no? Ang dahilan, okay, kung bakit nabasa yung likod natin at kung bakit nagkaroon tayo ng sipon or ubo, ang dahilan ay pareho. Dahil sa pagod. Kaya pinapawisan tayo at nagsabay na bumagsak ang immune system natin. Kaya po, talo tayo sa mikrobyo tuwing pumasok ito sa katawan natin. Samantala, pag hindi tayo napagod, okay, or kahit pinapawisan yung likod natin at natuyo, pero hindi tayo totally napagod, okay, therefore hindi bumagsak ang ating immune system. So kahit pinasukan tayo ng mikrobyo, sama-sama nga sa hangin, hindi po natin maiwasan yan, hindi tayo magkakasakit, hindi tayo magkasipon, hindi tayo makatonsillitis, hindi tayo makabronchitis, hindi rin tayo makapulmonya, dahil nga sa hindi tayo masyado napagod. Kasi siguro 2 oras lang tayo nagtrabaho, okay, kahit napawisan tayo, hindi rin tayo magkasakit, no? Kasi nga hindi tayo sobrang napagod. Pero bakit karamihan sa atin kahit nagtrabaho ng 8 oras at nabasa yung likod at natuyo na nga, bakit hindi nagkaubo? Kasi nga mas malakas yung immune system nila. At kadalasan, natutulog siguro sila ng maaga. So, hindi lang po yung 8 oras na pagod ang dahilan kung bakit nagkakasakit po tayo. Kasi karamihan sa mga trabahante o mga manggagawa, hindi po nakasipon, hindi nakatonsillitis, hindi nakaubo kahit 8 oras yung trabaho nila, kahit nabasa yung likod nila, kahit natuyo na nga yung pawis nila. Karamihan hindi nga nagkakasakit
Ha? Mabilang lang natin po yun. Dahil may ibang dahilan bukod sa pagod. Yung pagtulog sa gabi. Kasi pag kumulang tayo sa tulog sa gabi, kinabukasan, hindi na po kaya yung katawan natin kahit 8 oras yung trabaho. At kasama na po dyan na hindi na po kaya ang immune system natin na patayin kaagad tuwing pinasukan ang katawan natin ng mikrobyo. Sa madaling salita, huwag natin sisihin yung pawis, lalo yung pagtuyo ng pawis. Huwag natin sisihin yung 8 oras sa trabaho, kahit 10 oras, kahit may overtime pa. Sisihin po natin yung sobrang pagod ng katawan natin, hindi dahil sa 8 oras, hindi dahil sa 10 oras, kundi dahil sa kulang ng tulog po natin. Kasi napaka-importante po yung tulog natin. Kaya huwag kayong magreklamo na, ay, nag-overtime kasi. Bakit kung may 10 oras sa trabaho kayo sa trabaho, 10 oras, dagdag po na po yung kita. Kaya huwag kayong magreklamo, pero lang kung hindi kayo binabayaran ng maayos sa overtime. Kahit 10 oras sa trabaho, magbiyahe kayo, papunta, pauwi, sabihin natin, dagdag natin ng siguro 2 oras kung may traffic. Meron pa kayo 12 oras na makapahinga po kayo sa bahay. So, ang problema, hindi niyo ginamit yung oras niyo sa bahay sa paghiga kaagad, sa pagtulog kaagad. Okay? Karamihan dyan, magsa-cellphone pa. Kaya palagi natin sinasabihan mga pasyente na kung may oras kayo sa cellphone, TV, marites, chika-chika, basketball, mas mabuti pa, tulugan na po yung oras ninyo. Para kinabukasan, pag biglang mag-absent yung magrelebo sa inyo, at kayo po ay kailangan ituloy yung trabaho ninyo, mag-overtime, at least, ready yung katawan ninyo na mag-overtime. Kasi po, maaga kayo natulog the night before. Ayan. Maraming salamat po.